Naniniwala ba kayo na abusado itong si Rodrigo Duterte? Kindly comment yes or no mga tol. Itong tanong po natin ay may kaugnayan sa naging desisyon niya noong 2018 nang siya po'y Pangulo pa ng Pilipinas at tanggalin ang dating Deputy Ombudsman na si Melchor Carandang. Yan po ngayon ay mainit na pinag-uusapan sa harapan ng publiko sapagkat ang Korte Suprema ay inilabas na po ang desisyon at sinasabing mali itong si Rodrigo Duterte. Nagkaroon ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan bilang Pangulo ng Pilipinas nang tanggalin niya itong si Carandang. Paano ba nagsimula ang lahat mga tol? Si Trillanes na naman ang dahilan. Kaya itong mga Duterte supporter talagang galit na galit kay dating Senador Antonio Trillanes kasi lagi na lamang na kada merong dagok na dumarating sa mga Duterte, una dyan, yung pagkakakulong ngayon sa Hague, Netherlands, nitong si Rodrigo Duterte, si Trillanes ang dahilan. Yung mga kontrobersiya na kinakaharap ng mga Duterte, partikular sa di umano'y pagtanggap ng pera mula sa illegal na droga, si Trillanes ang dahilan. At dahil nga po dyan, nagsampa noon si Trillanes ng reklamo sa ombudsman bago pa man maging presidente itong si Rodrigo Duterte. Pero so much for that, Kaya puntahan na po natin ang kaugnay po na balita. Pakinggan, reaksyonan po natin ito mga tol. Sa 28 pahinang desisyon ng Supreme Court na isinapubliko noong Sabado, May 2, ipinawalang bisa ng pinakamataas na hukuman ang dismissal order ng Malacanang noong 2018 kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Associate Justice Maria Filomena Singh na sumulat ng desisyon, labag sa konstitusyon at prinsipyo ng pananagutan sa gobyerno kung hahayaang parusahan ni dating Pangulong Duterte si Carandang na isaan niya sa mga opisyal na may mandatong panagutin ang mga nasa pamahalaan. Pinuri ni ML Party List Representative Laila de Lima ang pasya ng Korte Suprema. Patunayan na ito sa matapang na hakbang ni Carandang na panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa kabila ng panganib sa kanyang sariling seguridad at karera. Suportada rin ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno ang desisyon. Ayon sa kanya, katarungan ito para kay Carandang na dumanas ng hirap at pang-aapi sa kamay ng nakaraang administrasyon habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Nagpahayag din ng suporta at pasasalamat si dating Senador Antonio Trillanes IV kay Carandang na nanindigan sa oras ng pangangailangan. Taong 2016, naghain ng reklamo si Trillanes IV sa Office of the Ombudsman laban kay Duterte dahil umano sa graft, plunder at malversation kaugnay ng kanya umanong di mapaliwanag na yaman. Nagbunsod ito sa investigasyon. 2017, nag-inhibit si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa kaso dahil sa posibleng conflict of interest. Tiyahin siya ni Attorney Manasseh Carpio, mister na ngayon Vice President Sara Duterte na anak ng dating Pangulo. Kaya si Carandang ang humawak ng investigasyon. Sa taon din yung ibinahagi ni Carandang sa ABS-CBN News na base sa bank records na nakalap mula sa Anti-Laundering Money Council, may daan-daang milyong pisong halaga ng mga transaksyon ng mga Duterte sa iba-ibang bangko mula 2006 hanggang 2016. Yung billions kasi baka inad na nila itong lahat ng transaction. Kasi 20 million, 20 million, 20 million, 16 million. Pag inad siguro na abot ng billions. 40 million, 40 million, several 40 million. 200 million, bakit ito? Dito pa 50 million. Dami. 2018, naglabas ang Malacanang ng dismissal order laban kay Carandang. Sumunod na taon, Yan ang problema, no? Inabuso nitong si Rodrigo Duterte ang kanyang posisyon. Independent body ito pong Office of the Ombudsman. Kung meron mang dapat magtanggal sa Deputy Ombudsman, ito ay sa pamamagitan ng isang impeachment, no? Kasi ang nakalagay po sa mga impeachable officer including Ombudsman and its deputies, no? Pero pinakailamanan ni Rodrigo Duterte, which is dapat bilang abogado himself, alam niya na bawal po yung kanyang ginawa dahil meron pong tinatawag na stare decisis, no? Ito pong stare decisis, ang ibig pong sabihin nito, mga previous decisions ng Korte Suprema na nagiging bahagi na po ng batas po sa ating bansa. At yung batas po na yan, na desisyon ng Korte Suprema, ay patungkol sa ombudsman na hindi pwedeng tanggalin ng Office of the President. Pero ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Dahil piling niya makapangyarihan talaga siya ng mga panahong iyon, hindi niya tiningnan ang batas. At ngayon, bilang reaksyon dito po sa tamang naging desisyon
ng Korte Suprema. Kung kayo po'y sumasang-ayon at natutuwa, mag-like po kayo dito sa ating programa kasi ka-like-like naman talaga yung naging desisyon ng Korte Suprema, but unfortunately, napaka-late na rin po nito, no? Mahigit sa ilang taon na ang lumipas bago nila nabigyan ng vindication itong si Arthur Carandang. Meron pong vlog si Fiscal EJ tungkol po dito, yung pinaka-summary ng desisyon. Pero ito pong desisyon ay pwede po natin basahin mamaya. 28 pages po ito na inilabas ngayon lamang Abril, pero ito po ay promulgated noong January 29, 2026 pa. Kaya kung matatandaan po ninyo, prior sa paglalabas nito sa publiko, nakapagbigay na ng impormasyon si dating Senador Antonio Trillanes na ayos na ang naging kalagayan nitong si Carandang. Ngunit bago natin puntahan yan, unahin muna natin pakinggan yung summary ng desisyon na ito sa pamamagitan ng vlog nito pong si Fiscal EJ. At meron din pong mga komentaryo sina Dean Mel Santamaria at ang mga kasama niya po rito sa kanilang YouTube channel na mamaya papanoorin at re-reactionan din po natin kasi napakaganda po ng talakayan nila dyan na gusto ko pong ibahagi po sa inyo, baka hindi nyo po napanood kagabi. Unahin lamang muna natin itong kay Fiscal EJ. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Alam niyo bang tuluyan ng tinutukan ng Supreme Court ang isang matagal na usaping legal? Pinag-uusapan natin ang kasong Office of the President versus Melchor Arthur Carandang. If you remember, noong 2018, sinibak ni dating President Rodrigo Duterte si Overall Deputy Ombudsman Carandang dahil sa umano'y graft at betrayal of public trust. Pero ang naging hatol ng High Court, mali, illegal at void ang ginawang ito ng Malacanang. Balik tanaw tayo sa mitya ng gulo. Nagsimula ang lahat sa isang media interview kung saan nagbigay ng pahayag si Carandang tungkol sa mga umano'y bank transactions ng pamilya Duterte na galing daw sa Anti-Money Laundering Council. Dahil dito, agad siyang sinampahan ng administrative complaints at tuluyang sinibak ng Office of the President. Pero ang malaking tanong, may karapatan ba ang presidente na gawin yun? Dito tayo maghimay. Kasi ayon sa Supreme Court, nag-abuse of authority ang dating Pangulo dahil kinontra niya ang mismong saligang batas. Bakit? Kasi ang Office of the Ombudsman ay isang independent body. Sa ilalim ng ating system of checks and balances, hindi pwedeng basta-basta pakialaman o sibakin ng presidente ang mga opisyal ng isang independent government agency. Sabi ng Supreme Court, ang kapangyarihan na magdisiplina sa isang deputy ombudsman ay nasa kamay lang ng ombudsman mismo, hindi sa Malacanang. Ipinagtanggol ng Kaya muli tatanungin ko kayo mga tol, base po dyan sa pinapakinggan natin. Ang desisyon para magtanggal partikular ng Deputy Ombudsman ay nasa Ombudsman, wala sa Malacanang. Muli, ang tanong ko sa inyo, abusado ba si Rodrigo Duterte? Kung kayo po'y naniniwalang abusado si Rodrigo Duterte, kindly comment yes. At wag nyo na rin kalimutang mag-subscribe, mga tol, at i-like din po itong ating program para po sa mga updates, yung mga current events po natin ngayon at mga usaping politika ay patuloy po natin pag-uusapan po dito sa ating programa. Kaya kung bago pa lamang po kayo dito sa ating channel, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe. Supreme Court ang prinsipyo ng study diseases o yung pagsunod sa mga dati ng desisyon na nagsasabing unconstitutional ang anumang batas na nagbibigay sa presidente ng power na tanggalin ang mga deputy ombudsman. Pero teka, may ebidensya ba talaga laban kay Carandang? Sabi ng Supreme Court, kahit pa sabihing may jurisdiction ng presidente na wala naman talaga, ay mahina pa rin ang kaso. Bakit? Kasi sa interview ni Carandang, gumamit siya ng mga salitang gaya ng baka at siguro. Para sa Supreme Court, ipinapakita nito na wala siyang wrongful intent o masamang mithiin. Nagbibigay lang siya ng obserbasyon sa status ng investigasyon na hindi pa naman final. Kaya yung paratang na betrayal of public trust, malabo pa sa sabaw ng pusit dahil kulang na kulang sa basihan. So, Fiscal, anong mangyayari ngayong pabor na kay Carandang ang desisyon? Dahil tapos na ang kanyang termino noong 2020, hindi na siya babalik sa pwesto. Pero dahil idineklarang illegal at void ang kanyang dismissal, kailangang itama ng gobyerno ang naging pagkakamali nito.
Ang hatol, entitled si Karandang na makuha ang lahat ng kanyang retirement benefits. At yan ang isa sa pinakamasaklap sa ating mga taxpayers. Kay Karandang, congratulations po sa inyo. Hindi niya naman kasalanan yan eh. Pero ang masakit, tayong magbabayad. Tandaan po ninyo, tinanggal si Karandang noong 2018. Ilang taon pa po sana siya na nanungkulan bilang ombudsman, deputy ombudsman. Sumasahod ng significant na amount, may mga allowances, may mga bonuses. Lahat po yan ibibigay kay Karandang. Tapos, yung mga panahon na yon nang may pumalit sa kanya, sumahod din. Hindi naman pwedeng bawiin mo yon doon sa taong itinalaga bilang deputy ombudsman. Kasi legal naman yung pagkakatalaga sa kanya. Kaya napakasaklap nito mga tol. Biruin ninyo, dahil po sa pagiging abusado nitong si Rodrigo Duterte, pera na naman ng taong bayan ang mawawala po dito. Milyones po yan. Ganun pa man, wala tayong magagawa dahil wala nagkaroon tayo ng presidente sa katauhan ni Rodrigo Duterte na sabi nyo nga, abusado. Ngayon, puntahan po natin yung mismong teksto ng desisyon ng Korte Suprema. Sa tulong ni ChatGPT, pinatagalog na lang po natin, no? O ipapatagalog natin sa kanya. Ito pong babasahin kong desisyon. Ito po ay mula sa 3rd Division ng ng Supreme Court at syempre ang naglaban po dito Office of the President against Melchor Arthur H. Karandang under GR number 261757. Ang Tagalog translation ay babasahin ko po sa inyo para mas maging maliwanag sa ating lahat. Pasya. Ang hukuman ay muling tinawag upang harapin ang isang mahalagang tanong na konstitusyonal hinggil sa hangganan ng kapangyarihang ehekutibo at sa saklaw ng pananagutan sa administrasyon. Sa pinakasentro nito ay ang kapangyarihan ng tanggapan ng Pangulo laban sa isang deputy ombudsman sa konteksto ng umiiral na jurisprudence na nagtatakda ng maselang balanse sa pagitan ng pangangasiwa at kalayaan sa serbisyo publiko. Mga pangyayari, ito po ito na yung facts, no? Kung paano nauwi sa pagkakatanggal ni Melchor Karandang as Deputy Ombudsman. Nasa harap ng hukuman ang isang petition for review on certiorari sa ilalim ng Rule 45 ng Rules of Court na inihain ng tanggapan ng Pangulo na kinatawan ng dating Executive Secretary na si Vic Rodriguez at sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Ang nasabing petisyon ay kumekwestiyon sa desisyon na may petsang November 18, 2021 at sa resolusyon na may petsang Hulyo 5, 2022 ng Court of Appeals sa Court of Appeals GA number 161245. Pinaburan ng CA ang verified petition. Ang petition for review na inihain ng dating overall Deputy Ombudsman na si Melchor Arthur H. Karandang at kino-question nito ang desisyon na may petsang June 30 or July 30, 2020 o 2018 at ang resolusyon na may petsang May 28, 2019 ng tanggapan ng Pangulo. Natuklasan sa mga ito na si Karandang ay may pananagutan sa graft at corruption at betrayal of public trust at ipinataw sa kanya ang parusang pagtanggal sa serbisyo. Ang kasong ito ay nag-ugat sa mga pahayag na ginawa ni Karandang sa isang ambush interview kasama ang news anchor na si Henry Umaga Diaz at reporter ng Philippine Daily Inquirer na si Nico Dizon sa kantin ng Ombudsman Building. Nang i-broadcast ang panayam noong September 27, 2017, iniulat na sinabi ni Karandang na ang Office of the Ombudsman ay may hawak na mga dokumentaryong ebidensya na umano'y naglalantad
ng iligal na yaman ng nooy Pangulong si Rodrigo R. Duterte at ng kanyang pamilya, kabilang umano sa mga dokumentong ito ang mga bank transaction records na sinasabing ipinasa ng Anti-Money Laundering Council sa Ombudsman. Maaari naming kumpirmahin na nakatanggap kami ng mga bank transactions mula sa AMLC, mga transaksyong ginawa ng AMLC. Yung billions, kasi ito na po yung particular na pahayag ni Carandang sa ambush interview, yung napakinggan po natin sa balita kanina. Yung billions kasi, baka na-add in na nila itong lahat ng transaction kasi 20 million pesos, 20 million pesos, 20 million pesos, 16 million pesos. Pag pinagsama mo, siguradong aabot ng bilyon. Ang dami. 40 million pesos, 40 million pesos, ilang 40 million pesos, 200 million kaagad iyon. Yung iba, 50 million pesos. Ang dami. Ayon pa sa ulat, nagpatuloy si Carandang at ipinahiwatig na ang mga dokumentong ito ay lumabas kaugnay ng isang investigasyon na sinimula ng Ombudsman matapos ang reklamong inihain ng dating senador na si Antonio F. Trillanes Deport hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng dating Pangulo. Isang taon bago nito, noong May 5, 2016, naghain si dating Senador Trillanes ng reklamo laban kay Pangulong Duterte sa Office of the Ombudsman na may mga kasong malversation, paglabag sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder at umano'y hindi maipaliwanag na naipong yaman. Alam niyo mga tol, makasingit lang nangihinayang ako sa totoo lang Kasi ito pong mga sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes, kung pinaniwalaan lamang po natin, sana hindi tayo nagkaroon ng presidenteng si Rodrigo Duterte. Okay, ituloy ko po. Ang binabasa po natin. Ang petition for review ay inihain ng dating overall Deputy Ombudsman na si Melchor Arthur Carandang at hiniling nitong ipawalang bisa ang desisyon na may petsang July 30, 2018 at ang resolusyon I'm sorry naulit ko yata yung ating binabasa. I'm sorry at ipatagalog natin muli yung susunod na pahina. Ito. Para hindi tayo mahirapang unawain, basahin po natin in Tagalog. Okay? Sa tulong ni ChatGPT. Ito. Sumunod na pahina. Basahin ko po patuloy. Dapat tandaan na ang nooy ombudsman na si Conchita Carpio Morales ay nag-inhibit o umiwas sa paghawak ng lahat ng reklamo na may kaugnayan kay dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang relasyon sa pamamagitan ng affinity sa anak ng Pangulo. Dahil dito, ang nooy overall Deputy Ombudsman na si Carandang ang humawak sa reklamong inihain ni dating Senador Trillanes. Noong February 21, 2017, hiniling ni dating Senador Trillanes sa AMLC na ilabas ang lahat ng umano'y plug o naiulat na bank transactions ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya. Subalit, tinanggihan ito ng AMLC sa pagsasabing saklaw ito ng Republic Act No. 1405 o ang Bank Deposit Secrecy Law. Ito po yung naging pahayag ng AMLC. Ikinalulungkot naming ipaalam na ang inyong kahilingan na kinabibilangan ng mga transaksyon sa bank accounts ni Pangulong Duterte ay hindi pinahihintulutan sa ilalim ng Republic Act No. 1405 o Bank Deposit Secrecy Law. Sa ilalim ng batas na ito, ang lahat ng bank deposits ay kaugnay na transaksyon at kaugnay na transaksyon ay ganap na kumpidensyal at hindi maaaring siyasatin ng sinumang tao, opisyal ng gobyerno, ahensya o tanggapan, maliban sa ilang eksepsyon na hindi saklaw ng kasong ito. Bagamat ang Republic Act No. 9160 o Anti-Money Laundering Act or AMLA ay nagbibigay sa AMLC bilang isang eksepsyon sa Republic Act 1405
ng kapangyarihang magsagawa ng bank inquiry, ito ay may mahigpit na limitasyon at maaari lamang gamitin sa mga partikular na sitwasyon gaya ng investigasyon sa illegal na gawain o money laundering. At kung may probable cause, karaniwan, bago magsagawa ng bank inquiry ang AMLC, kinakailangan nitong kumuha ng pahintulot mula sa Court of Appeals. Kung wala ang mga kondisyong ito, walang kapangyarihan ang AMLC na magsagawa ng bank inquiry. Kung walang otorisadong investigasyon, wala ring karapatan ang AMLC na magkaroon o maglabas ng bank records ng sinuman. Anumang ulat na hawak nila dahil ito ay batay sa bank transactions ay confidential at maaari lamang ilabas alinsunod sa mahigpit na proseso na itinakda ng batas at jurisprudence. Noong August 17, 2017, nagpadala si Carandang ng liham sa AMLC at humiling ng investigasyon sa mga account na tinukoy ni dating Senador Trillanes. Kaagad matapos ang panayam ni Carandang noong September 27, 2017 o noong September 28, 2017, naglabas ng pahayag ang AMLC Secretariat na nagsasabing hindi sila ang pinagmulan ng mga dokumento at impormasyon inilantad ni dating Senador Trillanes. Pero alam naman natin, kinalaunan na totoo pala ang lahat ng sinasabi ni Trillanes, mga tol, ano? Kaya vindicated si Trillanes. Muli kong babalikan yung sinabi ko kanina. Kung pinaniwalaan lang sana natin si dating Senador Trillanes noon, sa bagay, ako naman ay hindi bumoto kay Rodrigo Duterte. Kayo sanang mga bumoto kay Rodrigo Duterte kung naniwala kayo kay Trillanes, di sana walang Rodrigo Duterte na naging Pangulo ng Pilipinas na nag-abuso sa ating bansa at mga kapwa Pilipino. Ituloy ko po ang binabasa po natin dito. Natanggap ng Anti-Money Laundering Council Secretariat noong September 6, 2017 ang liham na may petsang Agosto 17, 2017 mula kay Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na humihiling na magsimula ng investigasyon sa mga tinukoy na account. Mariin naming ipinapahayag na ang AMLC ay hindi ang pinagmulan ng mga dokumento at impormasyong kalakip ng reklamo ni Senador Antonio F. Trillanes Deport hinggil sa umano'y bank accounts ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala rin kaming ibinigay na anumang ulat sa Office of the Ombudsman bilang resulta ng anumang investigasyon sa mga nasabing account para sa anumang layunin. Parang takot na takot ang AMLC noong mga panahong iyon. Sa bagay, lahat pinagbabantaan ni Rodrigo Duterte kapag kinikriticize sila. Hindi pa namin nasusuri ang kahilingan at ang pagsisimula ng investigasyon. Gayon din ang paglalabas ng anumang ulat ay nakasalalay sa magiging resulta ng pagsusuring iyon. Sapat nang sabihin na sa kalakip ng reklamo, ang mga sinasabing debit at credit na kumakatawan sa paglabas at pagpasok ng pera ay pinagsama-sama, kaya't ang kabuuang halaga na lumabas ay mali at mapanlinlang. Wow! Unawain na lang natin ang AMLC noong mga panahong iyon. Baka mga takot sila. Kaya ganito po yung pangatwiran nila noon. Dahil dito, 2 administrative complaints ang isinampa laban kay Carandang. Ito na yung masaklap. Nagtatrabaho na lamang, sinampahan pa ng reklamo. Tapos ang nagsampa pa ng reklamo, yung dapat hindi sila pinapakialamanan sa kanilang trabaho, ang Office of the President. Yan na nga, sa tanggapan ng Pangulo. Ang unang reklamo na may petsang October 3, 2017 ay inihain ni na Attorney Manuelito R. Luna at Attorney Elidio P. Malyari. Samantala, ang ikalawang verified complaint na may petsang August 15, 2018 ay inihain ni na Attorney Jacinto B. Paras. Nasaan ako? At Glenn A. Chong. Wow! Sip-sip pala talaga itong si Glenn Chong. Ano? Noon pa lang, sumasaw-saw na. Parehong inakusahan si Carandang ng mga sumusunod. Graft and corruption sa ilalim ng Section 3E at K ng Republic Act No. 3019. Grave misconduct
gross negligence at serious dishonesty na bumubuo ng betrayal of public trust at unauthorized disclosure of information sa ilalim ng Section 2, Rule 5 ng Ombudsman Administrative Order Number 1405 or Bank Secrecy Law at iba pang kaugnay na batas. Ituloy po natin ang pagpapatranslate sa Tagalog nito pong desisyon ng Korte Suprema, mga tol. Pasensya na kayo kung medyo mabagal tayo, ano? Kasi ngayon ko lamang din to ginagawa na at tiyagain na lamang po natin. Nais ko lamang pong basahin ng buo sa inyo para mas maunawaan natin kung paano po inabuso nitong si Rodrigo Duterte ang kanyang kapangyarihan bilang Pangulo ng Pilipinas noon. Natanggap ng Anti-Money Laundering Council Secretariat noong September 6, 2017. Ay, bakit nagpapaulit-ulit ako? I'm sorry nagkamali ako ng pindot no? Ulitin natin, dito na pala tayo sa page 6, no? Yan. Sa page 6 na pala tayo. Hindi ko natatandaan yung... Shoutout po sa inyong lahat mga tol at huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Kung pwede, i-share niyo na rin po itong ating live streaming. Nakalulungkot lamang isipin na may mga tatanga-tangang Duterte supporter na sinasabi ngayon, mali daw ang Korte Suprema sa desisyon nito. Samantala pagpabor sa kanila ang desisyon ng Korte Suprema, puring-puri nila. Ituloy ko po ang binabasa po natin on page 6. Paglalabas ng naturang impormasyon bago ang otorisadong petsa ng paglalabas nito. At ikaapat, paglabag sa Section 7 ng Republic Act No. 6713 kaugnay ng Section 3F at G, Rule 4 ng Implementing Rules and Regulations ng RA 6713 dahil sa pagbubunyag at o maling paggamit ng konpidensyal na impormasyon. Inatasan si Carandang na magsumite ng kanyang sagot at magpresenta ng ebidensya sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Siya rin ay isinailalim sa preventive suspension, wow, ang lupit, sa loob ng 90 days mula sa pagtanggap ng nasabing formal charge. Biluin nyo, independent body, ipe-preventively suspended ng Malacanang, anak ng teteng talaga si Rodrigo Duterte. Sa halip na magsumite ng sagot, naghain si Carandang ng isang special appearance with manifestation ex abundanti ad cautelam na may petsang February 9, 2018. Ipinaliwanag ni Carandang na ang Section 8.2 ng Republic Act No. 6770 o Ombudsman Act of 1989 ang probisyong nagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihang disiplinahin ang Deputy Ombudsman ay matagal nang idineklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema sa kasong Gonzales III versus Office of the President. Kaya ayon sa kanya, walang kapangyarihan ang noon ay Executive Secretary Medaldea na maglabas ng formal charge na nag-uutos ng kanyang preventive suspension. Kapansin-pansin din na ang utos na sa ilalim sa preventive suspension si Carandang ay hindi ipinatupad ng nooy ombudsman na si Conchita Carpio Morales, mga natuklasan ng tanggapan ng Pangulo. Ito na yung mga akusasyon nila kay Carandang. Noong July 30, 2018, naglabas ng desisyon ang tanggapan ng Pangulo na nagtatakda na si Carandang ay may administratibong pananagutan sa graft and corruption at betrayal of public trust. At dahil dito, siya ay tinatanggal sa serbisyo. What the heck? Sabi nga ng mga bata ngayon. Kakaiba kasi mga tol. Biruin mo, presidente ka ng Pilipinas, tapos hindi mo naman sakop ang ombudsman, tatanggalin mo yung deputy ombudsman? Dahil dito, tuloy po natin ang pagbasa. Matapos isaalang-alang ang lahat, pinatutunayan ng tanggapang ito na ang respondent na si Melchor Arthur H. Carandang, overall Deputy Ombudsman ng Office of the Ombudsman, ay may sala sa graft and corruption at betrayal of public trust at pinapatawan ng parusang pagtatanggal sa serbisyo kasama ang mga kaakibat na parusa. Ipinag-uutos tungkol sa kasong Gonzales, iginiit ng tanggapan ng Pangulo na mayroon itong kapangyarihang magdisiplina sa isang Deputy Ombudsman. Pinaninindigan ng tanggapang ito na ang Pangulo ay may kapangyarihang magdisiplina sa isang Deputy Ombudsman. Ang Deputy Ombudsman ay itinalaga ng Pangulo
at bilang isang presidential appointee, siya ay saklaw ng kapangyarihang pandisiplina ng Pangulo. Dagdag pa rito, bagamat ang Article 11 Section 5 ng Konstitusyon ay lumikha sa Office of the Ombudsman bilang isang independent na tanggapan, ang pagiging independente nito ay hindi nangangahulugang wala ng kapangyarihan ang tanggapan ng Pangulo na magdisiplina sa isang Deputy Ombudsman. Ayon dito, ang kalayaan ay tumutukoy sa kakayahang gampanan ang mga tungkulin nito ng epektibo, kabilang ang organizational separation at fiscal autonomy. Subalit, hindi nito inaalis ang posibilidad na may panlabas na kapangyarihang pandisiplina sa ilan sa mga opisyal nito, alinsunod sa prinsipyo ng checks and balances. Dagdag pa, binanggit ng tanggapan ng Pangulo ang kasong Agustin C. versus Office of the President upang igiit na iniwan na umano ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito sa Gonzales. Mas mahalaga, kinilala na ng tanggapang ito noon ang isang kasong administratibo laban sa isang Deputy Ombudsman, si Odo Orlando C. Casimiro. Sa kasong iyon, nagpasya ang tanggapang ito batay sa merito ng mga paratang laban kay Casimiro, at ang desisyong ito ay pinagtibay ng Court of Appeals at kalaunan ay kinatigan ng Korte Suprema. Sa desisyon noong February 3, 2016, kinilala ng Korte Suprema na maayos na sinuri ng tanggapang ito ang ebidensya at tama ang aplikasyon ng batas at jurisprudence. Maliwanag, hindi lamang kinumpirma ng Korte Suprema ang pag-angkin ng jurisdiksyon ng tanggapang ito sa kaso ni Casimiro, kundi sumang-ayon din ito sa naging pasya. Dahil dito ay mas bagong desisyon kumpara sa kasong Gonzales. Itinuturing ito ng tanggapang ito bilang umiiral na batas hinggil sa kapangyarihan ng Pangulo na magdisiplina sa isang deputy. Tandaan ninyo, baka ma-misunderstood nyo ako. Ito yung mga argumento ng Office of the President. Mga argumento ng Office of the President, pero kinalaunan hindi po ito kinatigan ng Korte. Tungkol naman sa pananagutang administratibo ni Carandang, natuklasan ng tanggapan ng Pangulo na may sapat na ebidensya ng graft and corruption at betrayal of public trust. Ituloy po natin ang pagpapatagalog dito po kay ChatGPT, mga tol. Yan. Tatanungin ko kayo ulit, mga tol, naniniwala ba kayo na abusado itong si Rodrigo Duterte? Kindly comment yes kung kayo po'y naniniwala na abusado siya nang siya'y maging Pangulo po ng Pilipinas. Ituloy po natin ang pagbabasa. Isiniwalat umano ni Respondent Carandang ang kumpidensyal na impormasyon na nakuha niya sa kanyang opisyal na tungkulin, isang gawaing may kaparusahan sa ilalim ng umiiral na batas. Ang naturang pagbubunyag ay salungat sa Rule 5, Section 2 ng Ombudsman Administrative Order No. 7 na malinaw na nagsasaad. Section 2, Public Disclosure Exemption. Kapag may sapat na dahilan at may kaukulang pag-iingat, maaaring ipahayag ng Office of the Ombudsman sa isang patas at balanseng paraan ang paghahain ng reklamo, hinaing o kahilingan para sa tulong at ang pinal na resolusyon, desisyon o aksyon ukol dito. Subalit bago ang pinal na aksyon, wala ang anumang publisidad ang dapat ibigay sa mga usaping maaaring makaapekto sa pambansang seguridad o interes ng publiko, makapagdulot ng panganib sa mga saksi o maglantad sa mga inirereklamo sa pangungutya o pampublikong kahihiyan. Malinaw mula sa probisyong ito na ang public disclosure ay limitado lamang sa paghahain ng reklamo at sa pinal na resolusyon o desisyon. Hindi nito saklaw ang pagbubunyag ng impormasyong tungkol sa bank records at transaksyon habang isinasagawa pa lamang ang investigasyon, lalo na kung kakasimula pa lamang nito. Ang pinahihintulutang pagbubunyag ay may kondisyon na kapag may sapat na dahilan at may pag-iingat at hindi dapat maglantad sa sinuman sa pangungutya o pampublikong kahihiyan, kaya ang impormasyong inilabas ni Carandang sa media ay hindi kabilang sa maaaring ibunyag sa ilalim ng batas, kundi bahagi ng isang nagpapatuloy na investigasyon. Sa madaling salita, kinakailangan ng lubos na pag-iingat laban sa maagang pagbubunyag. Dagdag pa rito, ang naturang impormasyon ay tumutukoy sa mga bank records at transaksyon na ganap na kumpidensyal
sa ilalim ng Bank Secrecy Law. Dahil dito, si Carandang ay may pananagutan sa ilalim ng Section 3K ng Republic Act number 3019 na nagpaparusa sa sino mang magbubunyag ng mahalagang kumpidensyal na impormasyon na nakuha dahil sa kanyang posisyon sa mga hindi otorisadong tao. Upang lalo pang lumala ang sitwasyon, ang pinagmulan at ang mga halagang ibinahagi ni Carandang ay mali at mapanlinlang, bagamat inaangkin niya na nakuha niya ang impormasyon mula sa AMLC, ipinapakita ng mga ebidensya na hindi ito totoo. Maliwanag na ang AMLC ay hindi ang pinagmula ng impormasyon tungkol sa mga bank account ng Pangulo sapagkat mariin itong ipinahayag na wala itong ibinigay na ganitong impormasyon kay Senador Trillanes o sa Office of the Ombudsman. Sa katunayan, noong March 29, 2017, ipinaalam ng AMLC Secretariat kay Senador Trillanes na hindi ito maaaring magsagawa ng bank inquiry nang hindi lalabag sa Republic Act number 1405. Ituloy po natin ang pagpapa-translate mga tol ha. Yan. Medyo boring yung live stream natin ngayon pero gusto ko lamang po sa inyong i-share ito, no? Para sa kaalaman po ng lahat at maging informed po tayo sa mga bagay-bagay at wag tumulad sa mga Duterte supporter na naniniwala lamang sa sinasabi ng kanilang mga pinanonood. Dito, wag po kayong maniwala sa sinasabi ko. Paniwalaan po natin yung katotohanan, no? Kasi ang mga sinasabi ko po dito, katulad po ng binabase po natin, ay nakasulat, nakatala na po sa kasaysayan. Ituloy po natin. Ipinakita rin na mismong si Respondent Carandang ang humiling sa AMLC na magsagawa ng investigasyon sa mga nasabing account. Pinatutunayan nito na taliwas sa kanyang mga pahayag sa panayam kay Diaz. Pero napapagod na ako. Ang gawin na lamang natin, pinakasama rin nito, pakinggan natin yung naging talakayan ni na Attorney Mel Santamaria or Dean Mel Santamaria with Professor, ewan ko kung anong pangalan niya, abogada din siya, at saka ito pong kasama nila. No, pakinggan po natin. Ito na po yung pinaka-summary ng binabasa po natin. Recent Supreme Court decision din po regarding kay former overall Deputy Ombudsman Carandang. Ayan, Carandang. mga kababayan. At mga kababayan, ang Korte Suprema po ay pinawalang bisa ang desisyon ng Office of the President na si Duterte na tinatanggal ang isang Deputy Ombudsman. Ngayon, tingnan natin muna ang umpisa nito. Yes, yes. Tingnan natin ang umpisa nito. At huwag po kayong mabibigla. Nag-umpisa ito kay Senator Trillanes. Oo, ayan naman. Ang favorite ng mga Ganyo, kasi kabit-kabit eh. Kabit-kabit ang sitwasyon mga pala. main characters. Yes. Nag-umpisa to kay Senator Trillanes sapagkat on May 5, 2016, Professor Jen, ano ang pinail ni Senator Trillanes sa ombudsman? Regarding yan sa ill-gotten wealth, di umano, Yes. ng mga Duterte. Yun. May plunder na yata, di ba? Yes. May At mga plunder charges. oo, at ang kanyang isang paratang ay nagkaroon ng mga money laundering. Opo. Ayun. So doon po nag-umpisa yan sa pagpa-file ni Senator Trillanes ng mga kaso sa ombudsman patungkol sa money laundering at saka ill-gotten wealth ng dating presidenteng Duterte. Di umano. Di na makapangyarihan pa nun. Makapangyarihan pa nun Siya ang nakaupong presidente sa noon. nakapong presidente noon, makapangyarihan pa siya noon. Kasi, I think 2010 something siya naging presidenta. 26. Kailan ba siya naging presidente? 2016. Oo, 2016. Ibig sabihin, bago pa to siya maging Opo. presidente, nag-file na si Trillanes. Ngayon, pero anong nangyari? Ano nangyari? Kasi ang ano noon, ang ombudsman noon, Yan. ni dating Supreme Court, Conchita Carpio Morales. So nag-inhibit siya din. Bakit siya nag-inhibit? Kasi ay kamag-anak niya po yung Asawa asawa. ng anak ni Duterte. Opo, Carpio po kasi. Carpio. Ang anak nga pala ng asawa ni Duterte, Carpio. So, very decent siya. Opo. Very forthright and very may delikadesa. Nag-inhibit si
Conchita Carpio Morales. Yes. At may natitirang isang overall deputy ombudsman. Basta't sinabi yung bang deputy, anong ibig sabihin nun? Well, siya yung susunod sa pwesto. Sumunod na pwesto. Mm-mm. Sapagkat may nakahain ng angal patungkol sa ill-gotten wealth ni Duterte Mhm. at nag-inhibit yung ombudsman. Siyempre, kung nag-inhibit ang ombudsman, sinong papalit? Siyempre, yung kasunod niya, yung overall deputy. At sino yon? Ito na nga po, si Mr. Karandang yun. Wala siyang choice eh. Diba? Yes. Hindi na siya pwedeng mag-inhibit. Wala naman siyang reason to inhibit. So, siya yung naging in charge. Oo. Siya yung, kumbaga, nag-acting ombudsman in relation to these charges against the Duterte. Correct. So, ibig sabihin, so therefore, anong gagawin niya? Mhm. Di mag-iimbestiga siya. Opo. So, noong August 17, 2017, sumulat siya ng sulat sa AMLAC. Mm-mm. Anong hinihiling niya sa AMLAC? Mga dokumento din. Yes, na mag-imbestiga rin sila. Oo. Hiningan niya ng mga dokumento para in support of doon sa final nga Oo. ni former Senator Trillanes. At hindi lang yun, mag-imbestiga sila para kung ano man ang regulasyon sa kanila ay masunod para mabigay sa kanya yung dokumento. Opo. Ayun. August yan, August 2017. Tapos nung September 27, 2017, sa isang kafeterya, Sa isang may nangyari. Opo. Na-ambush interview siya din. Sino na ambush? Yung former ABS-CBN reporter si Mr. Henry Omaga Diaz. Saka meron pang tiga-inquirer. Opo. In-interview sino? Si Mr. Karandang, yung overall deputy ombudsman. Oo, tinanong siya tungkol dito sa kaso ni Duterte. Mm. At sabi niya, meron daw silang Hawak. may nagbigay, Mm-mm. mukhang generated, yun ang tawag eh, mukhang generated copies na nagmumula sa AMLAC. Mhm. So, ang ginawa niya, kinausap niya, nagtanong siya sa AMLAC. Yes. Mhm. Sumulat siya, di ba? Yes, at yung sumulat siya nung hindi siya sumulat, nung September day- 27, in-interview siya, Mhm. nalathala. Oo. Nalathala. Ano nangyari nung September 28? The day after, nag-issue ang AMLAC ng Denial. letter, dinena yung kanyang request dahil daw it will be in violation of the bank secrecy law. So, hindi pinagbigyan yung request ni Karanda. Yes, The yes. day after ito, nung Interview. Oo. Yung interview. So, September 27, 2017, na-interview siya, na-ambush siya, interview, siguro nalathala at nakita sa TV, radio, TV na sabi niya, meron kong generated document na parang may 20 million, may 50 million, may ganun ang sabi niya. Mm. So, nung September 28, dininay ng AMLAC yung request niya ng investigation. Tapos, nung October 3, 2017, 28, 29, 30, 1, 2, 3. 5 days. 5 days after the denial, ano ang nangyari? Ang nangyari po mga kababayan ay kinasuhan siya. 'Di ba, Dean? Kinasuhan pa siya ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act or RA 3019 at iba pang mga charges na administratibo. Oo, at ang nag-file sa kanya, ang Office of the President. Na forthwith siya. Na-forfeit siya. Ngayon, presidente nun sino? Si Duterte. Si Duterte. Yung kanyang iniimbestigahan, therefore, ang office nung yung Duterte na presidente na dapat imbestigahan niya, finalan siya ng charge. Mm-mm. At yung office na yun ang pinakamataas, pinakamakapangyarihang office sa Pilipinas noon. Mhm. At yun na nga, na ano siya ha, Dean? Na preventively suspended siya. Yes, At natanggal pa siya sa pwesto sa Tinanggal pagiging siya. overall deputy ombudsman. Teka muna. Kasi deputy ombudsman, so in between ba merong itinalagang bagong ombudsman? Ito po ba ay si dating ombudsman Samuel Martires? I think so. Dapat i-ano natin yun, i-verify natin yun. I-check po natin. So so may charge na sa kanya. Opo. Nanalo ba siya sa charge o hindi? Hindi. He was dismissed from the service. Mm-mm. Quote unquote, si Karandang po ay ang Office of the President ang nag-dismiss sa kanya from the service. Mm-mm. At iyon ay pinatupad ng bagong ombudsman na tinalaga
ni Duterte. Presidente Duterte nung araw na yon. Ayan, yan po ang mga facts, ang mga nangyari sa kaso ni Mr. Carandang. So in a nutshell, ang isang lingkod bayan na may mga hinain sa kanila na ang pinaparatanganan ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, ang presidente, ay bumaliktad ang mundo niya. Siya ang kinasuhan, siya pa ang natanggal. Siya pa yung nakasuhan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil lamang sa ambush interview na yun. Oo nga, so ibig sabihin talagang nagtatrabaho lang siya para gampanan ang kanyang papel bilang Deputy Ombudsman na ang function ay maghalukay Yes. ng mga ebidensya patungkol sa kabuktutan sa gobyerno. At sapagkat sa ambush interview, nasabi niya na may kaso nga si Duterte na meron silang generated files sa nanggagaling sa AMLAC. Kinasuhan siya at siya pa ay ang na quote-unquote dismissed Yes. from the service na pinatupad ng bagong ombudsman na tinalaga Ni Duterte. ni Duterte. So tanggal siya. Oo. May ginawa ba siya? Pero din, syempre, umapila siya sa Court of Appeal. Court of Appeals umapila si Mr. Carandang. Mr. Carandang. At ano ang kanyang punto? Ang punto niya po ay ang Office of the President ay walang jurisdiction Bakit walang jurisdiction? na tanggalin ang isang overall deputy ombudsman. Right? Sinite niya na actually yung kaso ni Gonzales Ano ang- III. Ano ang sabi ni Gonzalo III? Sa kaso po ni Gonzales III versus Office of the President, 2014 pa lang po ay existing na ang kasong ito. 2014 at ating pinag-uusapan mga nangyari ng mga 2017. Oo, so may precedent na ha, may May- jurisprudence na. So may desisyon na ang Korte Suprema. Anong sinasabi ng desisyon ng Korte Suprema? Ang sabi po sa Gonzales III versus Office of the President, ang presidente po ng Pilipinas ay walang jurisdiction or walang kapangyarihan na tanggalin ang isang overall deputy ombudsman. At ang Section 8, Paragraph 2 ng Ombudsman Act ay void at unconstitutional. Sapagkat yung Section A2 ay ang nagsasabi na ang presidente ng Pilipinas ay pwedeng tanggalin ng isang deputy ombudsman. At sinabi ng Korte Suprema na iyon ay void, walang bisa at unconstitutional at dapat burahin na sa ating mga statute sapagkat Sabi mo nga din, ang favorite word ko na sinasabi mo, isang kabalintunaan. bakit nga? Dahil nga po, ang trabaho ng ombudsman at ng deputy ombudsman ay imbestigahan mismo itong mga nasa ehekutibo, 'di ba? At mga tao ng presidente at ang presidente mismo. So kung ilalagay mo ang deputy ombudsman, if he or she will be subject to the Okay, translate ko na ang desisyon mismo ng Korte Suprema kay ChatGPT. At para mas maging maliwanag po sa atin ng lahat mga tol, direkta natin basahin muli ito para malaman natin kung gaano kaabusado itong si Rodrigo Duterte sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas nang tanggalin niya si dating Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Basahin po natin ang desisyon ng Korte Suprema. Ang mga issue, tama ba ang Court of Appeals sa paglalapat ng doktrina ng stare decisis at sa pagsunod sa ikalawang Gonzales desisyon kahit umasa ang Office of the President sa San Agustin C o sa Agustin C? Ikalawang issue, may kapangyarihan ba ang Pangulo na tanggalin ang isang Deputy Ombudsman o kahit man lang magpatupad ng administratibong disiplina laban sa kanila? Ikatlo, may administratibong pananagutan ba si Carandang sa graft and corruption at betrayal of public trust? Ito na, ang hatol ng Korte Suprema. Walang sapat na batayan ang petisyon. Tama ang Court of Appeals sa pagbanggit ng ikalawang Gonzales decision sa pagbabaligtad ng pagtatanggal ng dating Pangulo sa dating overall Deputy Ombudsman na si Carandang. Ayon sa disenyo ng konstitusyon,
may kapangyarihan ng Pangulo na magpatupad ng administratibo o disiplinaryong jurisdiksyon sa isang Deputy Ombudsman. Bukod pa rito, kahit sa merito, mahina ang mga alegasyon tungkol sa administratibong pananagutan ni Carandang dahil kulang ito sa matibay na batayan, sa katotohanan o sa batas. Ang ikalawang Gonzales decision ay umiiral bilang stare decisis. Ang pangunahing layunin, by the way sa mga bago pa lamang sa terminong stare decisis, ang ibig pong sabihin nito, previous decision ng korte na nagiging form o nagiging part na ng bagong batas ng bansa. Ang pangunahing layunin ng ating sistemang panghukuman ay resolbahin ang mga alitan at sa paggawa nito, magtakda ng mga president na hindi lamang lulutas sa kasalukuyang kaso, kundi huhubog din sa direksyon ng hustisya para sa mga susunod na henerasyon. Sentral sa tungkuling ito, ang doktrina ng stare decisis na nangangahulugang panatilihin ang mga nauna ng napagpasyahan na pinipilit nito ang mga hukuman na sumunod sa mga naitatag ng desisyon ng korte sa mga kasong may magkakatulad na katotohanan at sitwasyon. Sa pagpapatupad ng pagkakapare-pareho sa batas, pinipigilan ng nasabing doktrina ang hindi kinakailangang muling paglilitis ng mga isyun dati ng pinal na napagpasyahan. Ang patakarang nasa likod ng stare decisis ay nakabatay sa pangangailangan para sa katatagan, katiyakan at integridad sa pagpapatupad ng hustisya. Kung wala ito, magiging pabago-bago ang mga desisyong hudisyal at mawawala ang gabay na puwersa ng batas. Bagamat maaaring bigyang kahulugan ng mga hukuman ang mga legal na prinsipyo ayon sa mga nagbabagong pangangailangan ng lipunan, ang kapangyarihang lumihis mula sa isang naitatag na doktrina ay nasa korte lamang. Ayon sa binanggit ng Court of Appeals, ang doktrina ng stare decisis ay may batayan sa Artikulo 8 ng Civil Code. Article 8, ang mga desisyong hudisyal na naglalapat o nagbibigay kahulugan sa mga batas o sa konstitusyon ay magiging bahagi ng sistemang legal ng Pilipinas. Alinsunod dito, nang ipalabas ang ikalawang Gonzales decision noong Enero 28, 2014, ang deklarasyon nito na labag sa konstitusyon ang Section 8, Sub 2 ng Republic Act No. 6770 ay naging bahagi na ng pundasyon ng ating pangunahing batas. Mula noon, malinaw na naitatag na ang Pangulo ay walang kapangyarihang tanggalin ang isang Deputy Ombudsman. Inuulit ko ang Pangulo ay walang kapangyarihang tanggalin ang isang Deputy Ombudsman. Kahit pa ang mga batayan ay maaaring ituring na impeachable offense at kahit pa mukhang nasunod ang proseso. Ang utos ng konstitusyon na ito ay nananatiling hindi nagbabago dahil dito hindi maaaring sisihin ang CA sa paglalapat ng umiiral na president at pagpapawalang bisa sa desisyon at resolusyon ng Office of the President na nagtatanggal kay Carandang. Gayunpaman, ginagamit ng Office of the President ang desisyon ng Korte sa Agustinse upang magtalo ng kabaligtaran. Sa kanilang desisyon noong July 30, 2018, iginiit ng Office of the President na ang Korte sa San Agustinse or sa Agustinse ay hindi lamang kinumpirma ang pag-angkin ng jurisdiksyon ng Office of the President sa kaso ni Overall Deputy Ombudsman Orlando C. Casimiro, kung hindi sumang-ayon din sa naging pasya nito. Ito ay mali. Ulitin ko ito ay mali. Ang kasong Agustinse ay tumutukoy sa isang reklamong inihain sa Office of the President noong 2010. Laban kay noon ay Overall Deputy Ombudsman Orlando Casimiro dahil umano sa pagkaantala sa paunang investigasyon ng isang kasong nasa Office of the Ombudsman. Sa pagbasura sa reklamo, napag-alaman ng Office of the President na ang naturang pagkaantala ay hindi maaaring wastong maiugnay sa si Casimiro. Ang konklusyong ito ay pinagtibay ng CA at sa huli ng korte. Malinaw na ang administratibong kapangyarihang pandisiplina
ng Office of the President ay hindi naging issue sa kasong Agustin C. Lalo na't ang Office of the President ay hindi naman nagpataw ng anumang administratibong parusa o kahit nagbukas ng posibilidad na tanggalin si Casimiro. Sa katunayan, ibinasura ang reklamo sa kasong iyon gaya ng wastong ipinaliwanag ng CA ang kapangyarihan ng korte na magpasya tungkol sa konstitusyonalidad ng Section 8 Sub 2 ng Republic Act No. 6770 ay hindi na-activate at anumang opinyon ukol dito ay magiging obiter lamang. Gayun din, ang pagpapalabas ng desisyon sa Agustin C. noong February 3, 2016 nang walang anumang pagbanggit o pagkilala sa ikalawang Gonzales decision na nauna nang ipinalabas 2 taon bago ito ay hindi maaaring ipakahulugan na iniwan o binaliwala ang naunang president. Kapansin-pansin na ang Agustin C. ay desisyon lamang ng 3rd Division ng Korte tulad ng wastong obserbasyon ng CA. Anumang doktrina o prinsipyong itinakda ng Korte maging ito man ay sa en banc o sa isang dibisyon ay maaari lamang baliktarin ng Korte kapag ito ay umupo bilang en banc. Dahil dito, ang ikalawang Gonzales decision na napagpasyahan ng en banc ay hindi maaaring baguhin o gambalain ng 3rd Division sa Agustin C. Ang nais ngayon ng Office of the President ay walang iba kundi isang panibagong pagtatangka na mabuksan muli ang ikalawang Gonzales decision. Ang pagtanggal sa dating overall Deputy Ombudsman na si Carandang ay nagsisilbing paraan upang muling mabuksan ang usaping matagal nang napagpasyahan. Ngunit nananatiling hindi kumbinsido ang korte. Walang sapat na dahilan para sa ganitong matinding pagbabago, lalo na't ang mismong asal ng Pangulo ang nasasangkot na lalo pang nagpapakita ng pangangailangang protektahan ang Office of the Ombudsman laban sa pabago-bagong impluwensyal politikal. Ang Office of the Ombudsman ay independyente ayon sa disenyo ng konstitusyon at tinalakay na ng korte ang mga argumento sa petisyon sa ikalawang Gonzales decision. Sinundan ng ikalawang Gonzales decision ang kasaysayan ng Philippine Ombudsman bago ang martial law sa ilalim ng 1973 Constitution at ang pag-unlad nito sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Bago ang 1973 Constitution, nagtatag ang mga nakaraang pangulo ng ilang ahensyang kahalintulad ng Ombudsman upang magsilbing daluyan ng hinaing ng mga mamamayan at para sa direktang pagtugon sa mga abuso at maling gawain sa pamahalaan. Gayunpaman, sa huli, nabigo ang mga ahensyang ito na ganap na maisakatuparan ang kanilang layunin dahil sa kakulangan ng politikal na kalayaan na kinakailangan para sa epektibong pagganap bilang tagapuna ng pamahalaan. Sa ilalim ng 1973 Constitution, naging isang ahensyang itinakda ng konstitusyon ang Office of the Ombudsman upang mabigyan ito ng politikal na kalayaan at sapat na kapangyarihan upang ipatupad ang mandato nito. Alinsunod dito, ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Presidential Number 1487 na kalaunan ay inamyendahan ng Presidential Decree Number 1607 at PD 1630 na lumikha sa Office of the Ombudsman na kilala bilang Tanod Bayan. Pangunahing tungkulin nito ang magsiyasat batay sa reklamo o motu proprio ng anumang administratibong gawain ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang mga korporasyong pagmamayari o kontrolado ng gobyerno. Nang muling ayusin ang Office of the Tanod Bayan noong 1979, ang mga kapangyarihang dati ay nasa Special Prosecutor ay inilipat sa Tanod Bayan. Binigyan ito ng eksklusibong kapangyarihan na magsagawa ng paunang investigasyon sa lahat ng kasong saklaw ng Sandigan Bayan. Magsampa ng kaukulang kaso at pamahalaan ang pag-uusig sa mga kasong ito. Sa pagpasok ng 1987 Constitution, isang bagong Office of the Ombudsman ang nilikha bilang isang institusyong itinatag ng konstitusyon. Hindi tulad ng sa 1973 Constitution, ang kalayaan nito ay hayagang kinilala at ginagarantiyahan ng konstitusyon. Layunin nitong ipatupad ang patakaran ng Estado sa ilalim ng Article 2, Section 27 at ang pamantayan ng pananagutan sa serbisyong publiko sa ilalim ng Article 11, Section 1
ng 1987 Constitution. Ang malawak na kapangyarihang imbestigatibo at pangdisiplina ng ombudsman ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng katiwalian, maling gawain at kapabayaan ng mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga miyembro ng gabinete at mahalagang opisyal ng ehekutibo habang sila ay nanunungkulan. Upang masuportahan ng mga kapangyarihang ito, itinuring ng konstitusyon na nararapat na ilayo ang Office of the Ombudsman mula sa presyon at impluensya ng politika at partidong interes, pati na rin sa takot sa paghihiganti sa pamamagitan ng paggawa rito bilang isang independent office. Section 5, sa pamamagitan nito ay inilikha ang isang malayang Office of the Ombudsman na binubuo ng Ombudsman na kilala bilang tanod bayang, isang overall deputy at hindi bababa sa tig-isang deputy para sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaaring magtalaga rin ng hiwalay na deputy para sa military establishment. Dahil sa lawak ng kapangyarihang pandisiplina nito, ang Office of the Ombudsman ay isang napakalakas na ahensya ng pamahalaan na itinuturing na mas mataas kaysa sa ibang mga institusyong tumutugon sa mga reklamo. Mayroon itong mga kapangyarihang kapwa mula sa konstitusyon at sa batas na naaayon sa lawak ng kanyang tungkulin. Ang mabigat nitong tungkulin na ipatupad ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Upang matiyak ang patuloy na pag-iral at epektibong paggana ng Office of the Ombudsman, hayagang itinakda ng konstitusyon na ito ay isang independent o malayang tanggapan. Ang kalayaang ito ay kapareho ng tinatamasaan ng tatlong constitutional commissions, ang Civil Service Commission, ang Commission on Elections at ang Commission on Audit. Ang kanilang pagiging independent ay nangangahulugang hindi sila nakasalalay sa anumang batas ng Kongreso para sa kanilang pag-iral. May sariling kontrol sa pananalapi at higit sa lahat, sila ay nilalayong ma-insulate o maprotektahan laban sa pressure ng politika. Dahil kung wala ang ganitong kalayaan, ay maapektuhan ang kanilang pangunahing tungkulin. Sa pagbanggit sa mga naunang desisyon, ipinakita ng Korte sa ikalawang Gonzales Decision ang saklaw ng kalayaang ito na dapat ay malaya mula sa kontrol, pangangasiwa o anumang impluensyang politikal ng ehekutibo. Sa kasong Brillantes Jr. versus Yorak, binigyan diin na ang mga constitutional commissions na kinikilala bilang independent sa ilalim ng konstitusyon ay hindi nasa ilalim ng kontrol ng Pangulo kahit pa ang kanilang mga tungkulin ay may katangiang ehekutibo. Idineklara rin ng Korte na labag sa konstitusyon ang pansamantalang pagtatalaga ng Pangulo sa respondent bilang acting chairman ng COMELEC kahit pa ito ay may mabuting layunin. Sa kasong Bautista versus Senator Salonga, malinaw na sinabi ng Korte na ang panunungkulan ng mga komisyoner ng Commission on Human Rights ay hindi maaaring ilagay sa kapritso o diskresyon ng Pangulo. Sa katunayan, nakita ng Korte na napakahirap isipin kung paano magiging tunay na independent at epektibo ang isang tanggapang nilikha ng konstitusyon tulad ng Commission on Human Rights kung ang panunungkulan ng mga pinuno at miyembro nito ay nakadepende sa kagustuhan ng Pangulo. Ang Executive Order number 163A na taliwas sa konstitusyonal na mandato ng kalayaan mula sa komisyon para sa Commission on Human Rights ay kinakailangang ideklarang labag sa konstitusyon. Muli, sa kasong Attorney Macalintal versus COMELEC, itinurong ng Korte na kahit ang simpleng pagrerepaso ng Kongreso sa mga patakaran ng Commission on Elections ay maaaring makasagasa sa konstitusyonal na kalayaan ng nasabing ahensya. Maliwanag na ang ganitong pagrerepaso ay mas magaan kumpara sa kapangyarihan ng ehekutibo na magdisiplina at tanggalin ang mahalagang opisyal ng Office of the Ombudsman. Ngunit idineklara ng Korte na labag sa konstitusyon ang naturang batas. Ang uri ng kalayaang tinatamasa ng Office of the Ombudsman ay tiyak na hindi mas mababa, bagkus ay kapareho sa antas at uri ng kalayaang ginagarantihan din ng konstitusyon sa mga constitutional commissions dahil ang lahat ng tanggapang ito ay tumutugon sa mahalagang interes ng isang republika na mahalaga sa patuloy na pag-iral at maayos na paggana nito. Ang pag-iwas sa kontrol ng ehekutibo
ay sa malaking bahagi isang institusyonal na tugon sa panghihimasok at labis na kapangyarihang naranasan ng bansa sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang 1987 Constitution ay isang direktang tugon sa mga abuso noong martial law na naglilimita sa kapangyarihan ng Pangulo at nagpapalakas sa checks and balances sa pamamagitan ng mga probisyong idinisenyo upang matiyak ang epektibong paggana ng mga demokratikong institusyon para sa proteksyon ng sambayanang Pilipino. Gayunpaman, ang konsepto ng independence ay nagiging sobrang pinasimple kung ito ay itinuturing lamang bilang reaksyon sa abuso. Ayon kay dating tagapangulo ng Department of Political Science ng University of the Philippines na si Remigio E. Agfalo, sa kanyang papel na pinamagatang The Philippine Pangulo Regime, ang socio-political na kalayaan ng Pilipinas ay matagal nang nakabatay sa ideya ng supremacy ng ehekutibo, kung saan ang Pangulo ang itinuturing na literal na pinuno o ulo. Ayon sa kanya, ang kulturang ito ng pangingibabaw ng ehekutibo ay makikita na kahit noong panahon ng revolusyon laban sa Espanya at nananatili hanggang sa makabagong panahon. Sa makabagong pag-aaral sa batas, ang ganitong phenomenon ay tinatawag na hyper-presidentialism na tumutukoy sa konsentrasyon ng kapangyarihan sa kamay ng Pangulo kapalit ng ibang sangay ng pamahalaan. Napag-alaman na ang dominasyon ng Pangulo ay higit na makikita sa proseso ng pagbabudget, paggamit ng emergency powers at sa politisasyon ng mga appointment. Higit pa sa makasaysayang president, lumilitaw na ang kalayaang ibinibigay sa Office of the Ombudsman sa ilalim ng 1987 Constitution ay sadyang dinisenyo upang pigilan ang posibleng labis na panghihimasok ng ehekutibo. Ang layuning ito ay makikita sa mga deliberasyon ng Constitutional Commission gaya ng binanggit at tinalakay sa ikalawang Gonzales Decision. Ang mga deliberasyon ng Constitutional Commission tungkol sa kalayaan ng Ombudsman ay ganap na sumusuporta sa posisyong ito. Ipinahayag ni Commissioner Florence Regalado ang kanyang pangamba na ang anumang anyo ng kontrol ng Pangulo sa Office of the Ombudsman ay magpapahina sa kalayaan nito. Ang mga sumusunod na palitan ni na Commissioners Blas Ople at Christian Munsod ay lalo pang nagpapakita ng layunin ng konstitusyon na panatilihing malaya ang Office of the Ombudsman mula sa Pangulo. Mr. Ople, maaari bang akong magtanong sa committee? Isasaalang-alang ba ng committee sa susunod na ang isang amyenda sa pamamagitan ng pagtatalaga sa Office of the Ombudsman bilang isang konstitusyonal na sangay para sa mabuting pamamahala, kahusayan sa serbisyo publiko at integridad ng Pangulo ng Pilipinas sa halip na lumikha ng isa pang ahensya na nasa isang uri ng administratibong limbo na hindi mananagot kaninuman sa dahilang ito ay isang konstitusyonal na katawan. Mr. Munsod, tinalakay ng komite sa aming mga deliberasyon at sa paghahanda ng ulat ang opinyon ng komite at naniniwala pa rin ako na maaaring hindi ito makakatulong sa pagiging epektibo ng Office of the Ombudsman sapagkat marami sa mga sanhi ng inefficiency, kawalan ng katarungan at maling gawain ay nasa sangay ng ehekutibo. Kaya nakita namin na ang maling pagpapatupad ng tanod bayan noon na nasa ilalim ng napakalakas na impluwensya ng Pangulo ay naging hindi epektibo at nauwi lamang sa papel ng isang special fiscal. Ang layunin ng aming panukala ay paghiwalayin ang mga tungkuling iyon at lumikha ng isang mekanismo na magbibigay ng tunay na kahulugan sa konsepto ng ombudsman. Dahil dito, ikinalulungkot naming hindi namin matatanggap ang panukalang iyon. Ang mga pahayag ni Commissioner Monsod ay nagbigay diin sa isang mahalagang prinsipyo, ang kapangyarihan ng ehekutibo na tanggalin at magdisiplina sa mga pangunahing opisyal ng Office of the Ombudsman o gamitin ang anumang kapangyarihan laban sa kanila ay magre-resulta sa isang absurdong sitwasyon kung saan ang Office of the Ombudsman ang maghahatol sa integridad at kakayahan ng mismong mga taong may kapangyarihang tanggalin o suspindihin ang mga miyembro nito. Alinsunod sa prinsipyo ng stare decisis, itinuturing ng Korte na hindi na angkop pang pagbalikan ang lahat ng mga argumentong inilahad sa petisyon. Ang mga talakayan sa ikalawang Gonzales Decision ay sapat nang tumugon sa mga isyong binanggit sa petisyon, partikular ang kapangyarihan ng Kongreso na tukuyin ang paraan
at dahilan ng pagtanggal sa mga opisyal na hindi saklaw ng impeachment. At ang argumento na ang kapangyarihan ng Pangulo na tanggalin ang Deputy Ombudsman ay nagsisilbing check sa Office of the Ombudsman. Dahil dito, tama ang Court of Appeals sa pagpapawalang bisa sa desisyon at resolusyon ng Office of the President dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Mahalagang bigyan diin ang pag-i-inhibit noon ni Ombudsman Carpio Morales ay naglagay ng kay Carandang bilang acting ombudsman sa mga kasong may kinalaman kay dating Pangulong Duterte. Magiging isang konstitusyonal na kabalintunaan at direktang paglabag sa prinsipyo ng pananagutan kung papayagan si dating Pangulong Duterte na magpataw ng parusa kay Carandang na isa sa ilang opisyal na tahasang may kapangyarihang managot ang mga nasa pamahalaan. Nang umatras si Carpio Morales at matanggal si Carandang, halos naging walang ulo ang Office of the Ombudsman na may mas kakaunting tao na handa o kayang ipatupad ang pananagutan sa pamahalaan, lalo na laban sa Pangulo. Tiyak na ito ang mismong sitwasyong nais iwasan ng konstitusyon. Ipagpalagay lamang, mahina ang batayan ng finding ng Office of the President laban kay Carandang. Kahit pa ipagpalagay na may kapangyarihan ng Office of the President na magpatupad ng administratibong disiplina laban kay Carandang, nakita ng korte na ang anumang alegasyon ng kanyang pananagutan ay nakabatay sa mahihinang ebidensya. Bilang paggunita, ipinataw ng Office of the President ang pinakamabigat na parusa, ang dismissal kay Carandang matapos ang kanyang panayam sa media. Ibinahagi ni Carandang ang sumusunod na pahayag tungkol sa umano'y kahina-hinalang bank transactions na may kaugnayan kay dating Pangulong Duterte. Makukumpirma namin na nakatanggap kami ng mga bank transactions mula sa AMLC, mga bank transactions na mula sa AMLC. Kapag pinagsama-sama mo ito, tiyak na aabot sa bilyon. Ang dami, 40 million pesos, 40 million pesos, ilang 40 million pesos, 200 million pesos agad ito. Yung iba, 50 million pesos ang dami. Sa pananaw ng korte, ang mga pahayag na ito ay hindi umaabot sa kinakailangang antas upang magpataw ng administratibong pananagutan, lalo na para sa graft and corruption o betrayal of public trust na magbibigay ng katwiran sa pagtanggal sa serbisyo. Sa halip, mas maituturing ang mga ito bilang obserbasyon ng isang opisyal na mandato ay magsimula ng investigasyon laban sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno, kabilang ang mga impeachable officers gaya ng Pangulo, para sa layuning magsampa ng kasong kriminal o maghain ng verified complaint para sa impeachment kung kinakailangan. Kapansin-pansin ang mga pahayag ni Carandang sa televised interview na tumukoy sa umano'y napakalaking halaga ng sangkot ay ginamitan ng mga salitang gaya ng baka at siguro at tinukoy ang ibang tao gamit ang panghalip na nila upang magbigay hinuha sa mga kilos ng umano'y naglantad na hindi maipaliwanag na yaman ni dating Pangulong Duterte. Ang ganitong kawalang katiyakan ay mauunawaan dahil ang mga numerong at dokumentong kanyang sinusuri sa panayam ay ibinigay lamang ng reporter at hindi pa nasusuri ng Office of the Ombudsman. Sa pinakapayak na paliwanag, pinapakita ng mga pangyayaring ito na walang masamang layunin si Carandang sa naturang panayam. Sa paghatol na may pananagutan si Carandang sa ilalim ng Section 3E ng Republic Act No. 3019 dahil umano sa malinaw na pagkiling kay dating Senador Trillanes na nakapinsala kay dating Pangulong Duterte, ipinaliwanag ng Office of the President. Bukod dito, ang respondent na si Carandang ay nagkasala ng malinaw na pagkiling kay Senador Trillanes dahil habang sila ay handa at masigasig na ipakalat ang nakalilitong impormasyon laban sa Pangulo, kaugnay ng nasabing investigasyon, hindi naman siya ang naging kasing masigasig sa paglalabas ng isang pangyayari na pabor sa Pangulo sa parehong kaso. Sa kanyang liham na may petsang February 12, 2018, na tumatanggi sa kahilingan ng Office of the Solicitor General na mabigyan ng kopya ng reklamo at mga kalakip nito, sinabi ni Respondent Carandang na ang rekomendasyon na tapusin ang investigasyon laban sa Pangulo ay naaprubahan na ni Deputy Ombudsman Cyril E. Ramos noong November 29, 2017 dahil mahigit 2 buwan na ang lumipas mula nang matapos ang investigasyon at walang narinig mula kay Respondent Carandang sa media tungkol dito.
Malinaw na mas interesado siyang ipalabas ang impormasyong nakasasama sa Pangulo. Ang kanyang pananahimik ukol sa impormasyong pabor sa Pangulo ay malinaw na nagpapakita ng pagkiling. Ang mga dahilang ito ang sumusuporta sa pananagutan ni Respondent Carandang sa ilalim ng Section 3 ng Republic Act 3019 na nagpaparusa sa pagbibigay ng hindi makatarungang benepisyo, bentahe o pribilehiyo sa anumang pribadong partido sa pagganap ng kanyang tungkulin sa pamamagitan ng malinaw na pagkiling, masamang loob o hayagang kapabayaan. Gayunpaman, ang hindi pagharap ni Carandang sa media ukol sa pagtatapos ng investigasyon laban kay dating Pangulong Duterte ay hindi sa sarili nito sapat upang patunayan ang malinaw na pagkiling. Ang panayam ay naganap dahil sa pagpilit ng media na wala namang kontrol si Carandang. Sa anumang pagkakataon, hindi rin siya maaaring pilitin na magbigay pa ng panibagong panayam tungkol sa bank accounts ng dating Pangulo, lalo na't may mga naihain ng administratibong reklamo kaugnay ng parehong usapin sa Office of the President. Ipinapakita ng kabuuang nilalaman ng mga pahayag ni Carandang ang kanyang pagiging neutral at binibigyan diin ng paunang katangian ng mga hakbang sa isinagawa ng Office of the Ombudsman. Sa anumang pagtingin, walang ebidensya na siya ay gumawa ng graft o anumang uri ng katiwalian. Sa halip na pagtataksil sa tiwala ng publiko, ang pagbibigay ni Carandang ng impormasyon tungkol sa estado ng isang nakabimbing reklamo sa kanyang tanggapan ay naaayon sa karapatan ng publiko na malaman ang mga usaping may pambansang interes. Tungkol naman sa mga umano'y maling pahayag ni Carandang, partikular ang kanyang sinasabing pagtanggap ng bank transactions mula sa AMLC sa kabila ng opisyal na pahayag ng AMLC Secretariat na wala silang ibinigay na ganitong ulat sa Office of the Ombudsman. Ang usaping ito lamang ay hindi sapat upang bigyang katwiran ang kanyang pagtanggal sa serbisyo at ang pagkawala ng kanyang mga benepisyo. Sa pamamagitan ng kanyang comment o posisyon sa petisyon, nilinaw ni Carandang na hindi niya sinabi na nakatanggap siya ng investigation report mula sa AMLC dahil wala pang tugon ang AMLC sa kanyang liham noong August 17, 2017 na humihiling na magsagawa ng investigasyon sa mga account na tinukoy sa reklamo ni Trillanes. Ang binanggit lamang ni Carandang ay ang pagtanggap ng mga bank transactions na mula sa AMLC. Malinaw na si Carandang ang humawak sa reklamo ni Senador Trillanes laban kay dating Pangulong Duterte mula kay Ombudsman Carpio Morales at ilang sandali matapos ang panayam, siya ay kinasuhan, sinuspinde ng preventive at kalaunan ay tinanggal sa mismong tanggapan na kanyang iniimbestigahan. Ipinapakita nito ang mismong dahilan kung bakit umiiral ang mga limitasyon sa kapangyarihan ng Pangulo na itinakda ng konstitusyon at batas upang pangalagaan ang rule of law at maiwasan ang konsentrasyon ng hindi nakokontrol na kapangyarihan. Ang pagpapahintulot sa Pangulo na unilateral na disiplinahin ang mga opisyal na may tungkuling mag-imbestiga ng posibleng katiwalian sa loob ng administrasyon ay nagbubukas ng pinto sa paghihiganti, pamimilit at pagsupil sa oversight, mga bagay na taliwas sa transparency at pananagutan. Ang pagtatangkang tanggalin si Carandang ay sumasalamin mismo sa uri ng pang-aabuso na nais pigilan ng ikalawang Gonzales decision. Ang rule of law ay nangangailangan na ang may tungkuling magsuri sa kapangyarihan ay manatiling malaya mula rito. Kung hindi mawawala ang saysay ng oversight at ang sistemang checks and balances ay matatalo ng political na interest. Binanggit ng Korte na ang ikalawang Gonzales decision ay malinaw na kumilala sa Ombudsman bilang may wastong kapangyarihang pandisiplina sa Deputy Ombudsman. Sa order na may petsang June 14, 2019, epektibong tinanggal ni Ombudsman Martires si Carandang sa pamamagitan ng pagdeklara na bakante ang posisyon ng overall Deputy Ombudsman. Gayunpaman, ang naturang order ay ibinatay lamang sa desisyon at resolusyon ng Office of the President. Walang ipinakitang ebidensya na nagsagawa ang Ombudsman ng sariling independenteng pagsusuri sa mga administratibong kaso o binigyan si Carandang ng pagkakataong marinig at makapaghain ng ebidensya. Dahil dito, itinuring din ng Korte na may depekto ang nasabing order. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang maaaring maibalik si Carandang sa kanyang dating posisyon. Ang kanyang termino
bilang overall Deputy Ombudsman ay natapos noong 2020, 7 taon matapos ang kanyang appointment noong October 14, 2013. Dahil pinawalang bisa ang desisyon at resolusyon ng Office of the President, ang mga kaakibat na parusa sa kanyang preventive suspension at dismissal, kabilang ang forfeiture ng kanyang retirement benefits, ay nawalan ng bisa. Alinsunod dito, may karapatan si Carandang sa lahat ng kanyang mga retirement benefits matapos ang pagtatapos ng kanyang termino. May karapatan din siyang matanggap ang kanyang sahod para sa panahon ng kanyang preventive suspension at dismissal, ngunit hanggang sa petsa lamang ng pagtatapos ng kanyang termino. Panghuling tala, sa pagresolba sa kasong ito, hinarap ng korte hindi lamang ang mga legal na isyung nasa harap nito, kundi pati na rin sa pangmatagalang epekto ng muling pagbubukas ng mga naitatag ng doktrina. Sa isang bansang matagal nang vulnerable sa labis ng panghihimasok ng pamahalaan, ang patuloy na paglikha at pagpapanatili ng mga pananggalang laban sa konsentrasyon ng kapangyarihan ay nananatiling mahalaga sa buhay demokratiko. Ang mga gumawa ng 1987 Constitution ay sadyang inilayo ang Office of the Ombudsman. Batid ang pananagutan na hindi uunlad kung ang kalayaan ay mananatiling pangarap lamang. Habang patuloy na umuunlad ang konstitusyon sa pamamagitan ng karanasan ng lipunan, nakasalalay sa korte ang tungkulin bigyang kahulugan, ipagtanggol at bigyang buhay ang mga pangako nito. Ang nakaraan ay nagbibigay babala, ngunit ang ating kasalukuyang kolektibong tugon nakabatay sa pagbabantay, pagpigil at katapatan sa prinsipyo. Ang nagsisiguro na ang demokrasya ay hindi lamang nabubuhay kundi nananatili. Alinsunod dito, ang petisyon para sa review on certiorari ay tinatanggihan ang desisyon na may petsang November 18, 2021 at ang resolusyon na may petsang July 5, 2022 na inilabas ng Court of Appeals ay pinagtitibay. Ang desisyon na may petsang July 30, 2018 at ang resolusyon na may petsang May 18 o May 28, 2019 ng Office of the President ay pinapawalang bisa. Ang order na may petsang Hunyo 14, 2019 ng Office of the Ombudsman na naguutos kay Melchor Arthur H. Carandang na itigil ang pagganap ng kanyang kapangyarihan bilang overall Deputy Ombudsman at nagdedeklara na bakante ang kanyang posisyon ay pinapawalang bisa. May karapatan si Carandang sa lahat ng kanyang retirement benefits matapos ang pagtatapos ng kanyang termino. May karapatan din siyang matanggap ang kanyang mga sahod para sa panahon ng kanyang preventive suspension at dismissal, ngunit hanggang sa katapusan lamang ng kanyang termino. Sa huli mga tol, talo tayo. Panalo si Carandang. Bakit talo tayo? Dahil tayo ang magbabayad ng benepisyo kay Carandang. Kaya walang hiya talaga itong si Rodrigo Duterte. No? Napakawalang hiya talaga, napakaabusado talaga. Kung hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan, kung hindi niya ginamit ito para itago ang katotohanan, wala sana tayong ilang taon na babayaran kay Carandang. Mula 2018, 2019, 2020, 2021, almost 4 years ang nasayang sa panunungkulan ni Carandang. Ganun pa man, yung nasayang na panunungkulan na yan ni Carandang, obligado ang Estado na bayaran pati ang kanyang mga retirement benefits. Ilang milyon? Tingin ko hindi bababa sa 5 milyong piso yan. At ang 5 milyong piso na yan, malamang sa malamang, no? O hindi lang malamang sa malamang, siguradong sigurado tayo, manggagaling na naman sa pondo ng taong bayan. Kaya walang hiya talaga. No? If you agree sa sinasabi po natin dito mga tol, na abusado, walang hiya itong si Rodrigo Duterte, i-comment nyo na lamang po dyan po sa chat area. Magkomento po kayo ng inyong pagsang-ayon na napakawalang hiya, napakaabusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tama lamang ang mga nangyayari sa kanya ngayon. No? Karma is real, ika nga. Pagbayaran niya ang mga pang-aabuso na ginawa niya sa atin at sa sambayanang Pilipino. No, sa ating bansa at sa sambayanang Pilipino. O medyo napagod ako sa pagbabasa at hindi tayo masyadong nagpaliwanag kasi as is na yon. No, sana lamang yung mga binasa ko po kanina translated in Tagalog
mag-sink in sa atin at maipaliwanag sa ating mga kakilala na patuloy na naniniwala dito kay Rodrigo Duterte kung may pagkakataon tayo at sila na may willing makinig. Ipaliwanag po natin kung paano po inabuso ni Rodrigo Duterte in many occasions ang kanyang pagiging Pangulo noong 2016 hanggang 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Salamat sa patuloy na membership kay Ay Moreno, sa mga members po natin dito po sa Ay Morena, sa mga members po natin sa YouTube. Maraming salamat po. At papahinga muna tayo. Napagod ako sa kakabasa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.